unang-una, no, hindi naman basihan, no, itong popularity contest para dito sa usapin ng impeachment trial. No? Ang sinasabi po dito sa impeachment trial ay kung ang ating mga hinalal na mga opisyal ng gobyerno, regardless whether nakakuha ka ng 100 million votes or 1 million votes, does not exempt you, no, from accountability or yung pananagutan kung ikaw ay may pagkakasala. Kaya natin ginagawa ito para ipakita, no, kung karapat dapat pa ba na manatili sa pwesto ang ating pangalawang pangulo after itong mga alegasyon na ito ay inilahad, no, dito sa isang trial na sinasabi nating impeachment trial. So again, the popularity will not in any way, no, affect nor influence nor perhaps what we call this, makasira, no, dito sa pagpapatuloy nitong paglilitis na ito, no. Again, kailangan nakatutok tayo dito sa ebidensya, yung ating panawagan na maging impartial ang ating mga hukom, nang sa ganon ay ang kanilang basihan, hindi lamang yung kanilang affiliation with a political party or yung kanilang basihan pagdesisyon ay yung popularity nung respondent, kundi dapat tingnan mabuti, timbangin mabuti, usisain mabuti at natural, no, na kapag dumating sa punto na sila ay magdedesisyon, ang ebidensya ang kanilang gagawing basihan. Hindi po yung ibang bagay na walang kinalaman sa ebidensya. Mahirap gawin itong trial na ito dahil ito ay political, divisive at isang issue that may polarize the nation. But at the end of the day, ang makikinabang dito ang buong bansa, buong mamamayang Pilipino, dahil ipapakita dito na hindi ibig sabihin na ikaw ay popular, ay exempted ka o meron ka ng lisensya gumawa ng mga hindi karapat-dapat o mga paglabag sa batas. Remember, itong ating trial dito ay walang kulong, no? Kundi itong trial na ito ay pagtatanggal lamang sa pwesto ng mga taong inihalal ng ating taong bayan kung sila ay may pagkakasala o merong ginawang paglabag sa ating mga batas. Well, very well put ni Attorney Kong Ace yung response. Ang idadagdag ko na lang, we're after accountability, we're after the truth. Popularity does not factor in doon sa paghanap natin ng sa dulo nito, hustisya sa mamamayan, kung nalaman natin at matatakan na meron nga pong pondo ng bayan na hindi tama ang paggasta. Kung nalaman natin na may paglaki ng yaman na hindi naaayon doon sa nireport sa SALN, kung meron pong pagbabanta at panunuhol na labag po sa batas at sa konstitusyon. Andito naman tayo dahil minimeasure natin yung fitness to rule ng isang opisyal dahil po may maraming gawain siyang ginawa na tinimbang bilang impeachable offenses. So sa atin, ginagawa natin yung trabaho sa pagpoproseso ng complaints na to na mabigat enough na may ganitong ebidensya. At syempre, hanggang matapos ito, hanggang mahatid yung pananagutan na dapat nararapat, yung hustisya na nararapat. And just quickly also, no, I think we can't overemphasize our position here, no, na hindi ang kasikatan, ang popularidad, hindi kailanman dapat maging lisensya ito, no, para matakasan ang accountability, no. With this, no, kung ang mga opinion ng mga kababayan natin, tulad ng lagi din namin sinasabi, naniniwala kami mas dapat na kung alamin natin ang opinion nila pagkatapos ng maglatag ng ebidensya ng prosecution, and to be fair, ang depensa din kung meron, no? At pagkatapos nilang makita ang kabuuan ng ebidensya, doon natin pakinggan, no, kung ano ng kanilang opinion. Dahil kami, malakas ang tiwala namin sa aming ebidensya at naniniwala kami pagkatapos makita ng mga kababayan natin lahat ng ebidensya dito sa paglilitis na to, mabubuksan ang mga mata nila.